Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ay binigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak. Wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at ipaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi natin, good afternoon. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Biyernes ngayon, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Alam ko pag walang bulaklak, walang palakpak ngayong Kwaresma. Pero para sa ating pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat sa hapon na ito. Mas malakas na papurit, pasasalamat para sa Kanya.
Sabihin natin na malakas, thank you, Lord. Alam mo ninyo, kahit ang Kwaresma ay panahon ng penitensya, alam mo natin yan. 2 linggo na tayo at Biyernes ngayon, baka nagkakalimutan tayo. Biyernes ngayon ng Kwaresma, walang baboy. Naku, patay. Nakakain na ako kanina, Father. Buti na lang, ngayon ka lang nagmisa. Wala mo ng baboy, ha? Wala masyadong maraming kain. Ngayon ay araw ng pangingilin, abstinence. Bawas ng kain ng marami. Pero huwag kalilimutan, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang tayo sa pagkain at inumin, magbabawas. Magbabawas din tayo ngayon, Kwaresma at araw-araw sa mga kasalanan natin, sa mga mali at masamang ginagawa natin. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos, hindi naman isang tulog, isang ligo lang, mabait na bata ka na. Imposible. Pero ang gusto lang ng Diyos, sinisimulan, dahan-dahan, unti-unti. Nagbabawas na tayo ng kasalanan. Kaya mo yan. Sabihin natin sa katabi natin, kaya mo yan. Unti-unti lang. Ang mahalaga lang, huwag ka kagad susuko. Ang mahalaga, huwag ka kagad bibigay sa anumang tukso ng kasamaan, tukso ng kasalanan. Yan ang biyaya ng Kwaresma. Kaya ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng penitensya, kundi panahon ng biyaya. We do not just celebrate Lent with a contrite heart, but with a grateful heart. Magpasalamat po tayo, mga kapatid. Nandito pa rin tayo. Magpasalamat tayo, mga kapatid. Buhay pa rin tayo. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at maging mas mabuting tao. Tantanan mo na ang pag-intindi sa kung ano-anong sinasabi, binibintang, hinuhusga ng mga tao sa iyo na wala nang mababago sa iyo. Hindi ka na magbabago, ganyan ka na, of course not. Mas makinig tayo ngayong Kwaresma sa panawagan ng Panginoon dahil ang Diyos merong magandang balak para sa atin. Makinig ho kayo. Hindi ka pa tapos, inaayos ka pa ng Diyos, may plano pa ang Diyos. Amen? Pero meron akong gustong tanungin sa inyo. At itanong natin yan sa mga kasama natin. Tanungin nyo nga po ang katabi ninyo, anong balak mo? Bakit parang balak umidlip nung katabi mo? Parang balak yata, ano kaya ang balak mo pagkatapos ng misang ito? Pero maganda ikaw rin sa sarili mo. Ano bang mga binabalak mo pa sa buhay? Ano bang mga pinaplano mo pa sa buhay? At ngayong panahon ng Kwaresma, magandang ibigay natin sa Panginoong Jesus Nazareno. Isuko natin sa Kanya. I am sure lahat tayo may kanya-kanyang plano at balak sa buhay. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Ikaw man ay celebrity, ordinaryong tao. God knows. At alam ng Diyos at gusto ng Diyos na bubuhay tayo ng may balak, ng may plano. Ang tanong lang, maganda ba yung binabalak mo? Eto na naman, kung ano na naman pinaplano at binabalak mo. Nagkamali ka na dati, nasaktan ka na dati, nagkamasala ka na dati, nakasakit ka na dati. Ano na naman yung binabalak mo? Ano naman yung pinaplano mong gawin? Ang mga pagbasa ho natin ngayon, unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay tungkol sa mga binalak ng tao. Tungkol sa mga pinlano ng tao. Sa unang pagbasa narinig ho natin kung paano ang magkakapatid ay nagplano, nagbalak ng isang masamang bagay, hindi kung kanino, kundi sa kapatid nila mismo. Ikaw ba'y na biktima na
ng isang mali at masamang plano ng hindi malayong tao sa'yo. Kapatid mo mismo best friend mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho. Ito pinakamasakit. Tinulungan mo. Binigyan mo noon. Pero gumawa siya ng masama at isang maling balak na sobrang mong ikinalungkot. Na sobra kang nasaktan. Alam niyo mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, ang utang na loob, hindi lagi nababayaran ng pera, kundi napapalitan ng magandang ugali at respeto. Kaya nga sa ngayong Kwaresma, imbis na tayo ay magmukmuk lang, mag-ipon ng galit, sama ng loob sa mga taong gumawa ng masakit, ng masama sa atin, let go. Tapos na yon. Sorry, naloko ka na. Nasaktan ka na. Winalangya ka na. Hanggang dyan ka na lang. Kawawa ka naman. Sila'y nag-e-enjoy na. Piliin mo ngayong maging malaya. O huwag kang mag-alala. Meron mang mga taong nag-iisip, nagpaplano ng hindi maganda sa'yo. Maniwala ka. Meron ka rin kapatid na Huda. Kagaya ng kapatid ni Jose sa unang pagbasa. Na meron at meron pa rin magandang iniisip tungkol sa'yo. Na meron pa rin magandang binabalak tungkol sa iyo. At maniwala ka, higit sa kung sino mang yan, ang Diyos muna. Kaya ka nabubuhay pa. Sapagkat meron pa siyang balak na baguhin ka. Meron pa siyang balak na itama ka. Meron pa siyang balak na iligtas ka. And always believe that God will never give up on you. He will always find His way to win you back and to save you. Kaya huwag kang aalis sa Diyos. Huwag mo kakalimutan ng Diyos. Huwag kang mawawalan ng utang na loob sa Diyos. Kagaya ng nangyari sa Ebanghelyo, anong ginawa ng mga kasama? Tinulungan na sila, binigyan na sila ng trabaho, pero anong ginawa nila? Pinagplanuhan pa siya ng masama. Hanggang ang kanyang kaisa-isang anak ang pinatay nila. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, at kahit matapos na ang panahon ng Kwaresmang ito ang lagi nating baunin, ito ang lagi nating ilagay sa puso't isipan natin. Marami mang pagkakataon na nagkamali tayo sa mga pinlano natin, nagkasala tayo sa mga binalak natin. Una, ang mahalaga, pinagsisihan mo na. At pangalawa, ang mahalaga, sinisikap mong wag nang ulitin pa. Sa pagkapatuloy na misang ito, mga kapatid, araw-araw man na marami tayong magawang mali, araw-araw man na hindi matupad, hindi mangyari, ang magaganda namang binalak at pinlano natin, huwag kang mawawala ng tiwala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil araw-araw, tuwing matatapos ang maghapon, ikaw at ang Diyos pa rin ang maghaharap. Anong mga pinlano mo? Anong mga binalak mo? Marami ka mang magaganda, marami ka mang mabubuting plano, lagi kang magtitiwala sa mas dakilang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ka pa tapos, inaayos ka pa ng Diyos, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Amen.